So yun, no? So kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, sumagot na po itong si Sara Duterte tungkol doon sa beach issue. So siguro alam niyo naman yung nangyari, no? Na kahapon habang meron pong debate sa Congress para po sa budget ni Sara Duterte, hindi po siya umattend at nalaman po natin na nandun lang pala siya sa isang island sa Camarines Norte. So ang point dito, sumagot si Sara Duterte. So ang sabi niya, hindi daw po totoo yun. Fake news daw po yun kahit may picture. Gago talaga, no? So ito para mas maganda mga kababayan, napakita ko sa inyo yung ebidensya natin. So ito po yung post ni Sara Duterte ng Office of the Vice President, no? So balita muna tayo sa DZRH. So sabi ng DZRH, yan, pinabulaanan ng Office of the Vice President na nasa beach si VP Sara Duterte habang nasa gitna ng plenary deliberations ang Kongreso ukol sa pondo ng kanyang opisina. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP, the Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. Today. Di ba? I know the Vice President was on the road today. Today. Kahapon, nasan siya kahapon? Oh. So sabi dito, mariin din kinukundina ng opisina ng kalawang Pangulo ang fake news na ito. Yan, so fake news daw. So actually mga kababayan, no, kung meron mang fake news dito, si Sara Duterte yun. Ito, pakita ko sa inyo. So ito ngayon ang statement ni Sara. Okay, so sabi ni Sara dito, no, the public is cautioned about the attempts of the some media outlets to once again besmirch the reputation of Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation on the budget. So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte, peke daw po yung nilabas na balita kahit may picture. Okay. So sabi dito, the Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vinsons and Daet, Camarines Norte, and Legazpi, Albay. It's quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents of these areas. The OVP condemns the fake news and media releases of the clickbaits and profit. So mga kababayan, so sabi ni Sara Duterte dito, malalaman naman daw po kung nasan si Sara Duterte doon po sa mga social media posts. Di ba? Okay. Linawan natin. It is easy to confirm her activities through her social media post. So ngayon, nasabi ng opisina ng OVP, malalaman naman natin na ang mga kilos ni Sara Duterte sa mga social media post niya. Bobo ka ba? Ang problema dito, wala kayong post. Wala kayong social media post. Pakita ko sa inyo, tingnan nyo to, kung gaano katarantado to, no? So pakita ko sa inyo yung Facebook ni Sara Duterte. Wala ka namang post yan. Ano sinasabi mong post dyan? Bobo ka talaga, no? O tingnan nyo, saan ba? Ito. OVP. Okay. Yan. So ito yung Facebook ni Sara Duterte. So sabi ni Sara Duterte, madali lang naman daw malaman kung ano ginagawa ng Vice Presidente sa social media post niya. Problema nga, wala kang social media post. O meron ka kanina. O, meron ka 12 hours ago. Ito na nga yung sagot mo. O, tapos, wala na relief goods. O, mensahe para sa kainang pamilya, mahalaga day. O, wala. O, wala naman na. O, tapos 5 days ago. 5 days ago. Wala kang post kung nasan ka. Para ka naman tanga niyan . Tapos mga kababayan, kung pupuntahan po natin yung mismong Facebook account ni Inday Sara, no? Meron siyang isang Facebook, Inday Sara. Ito yung isa niya . Wala ka rin naman sinasabi kung nasan ka. Ayun . Kahapon, kainang pamilya, mahalaga day. Tapos 2 days ago. Satellite office, wala ka namang post. So ngayon ang point natin dito, kung sinasabi ni Sara Duterte na doon tayo bumase sa mga Facebook post niya,
Ay wala, hindi ka naman updated eh. Eh, ang tanong dito mga kababayan, anong tawag mo dito? Sa mga lumalabas na picture na to. Kahapon lang yan. Ayan no. O basang-basa ka pa nga dyan eh, mukhang nag-beach ka talaga. And then mga kababayan, hindi po talaga pwedeng itanggi ni Sara Duterte na nagbubulakbol siya. Kasi mga kababayan, no, merong post dito, may picture dito, na merong date. Sana ba yun? Ayan no, ito galing sa politiko to. So kung makita nyo naman yung date, September 23, 2024, alas 6 ng umaga. Ayan no. Ayan no, nakalagay ito ebidensya to Sara Duterte ng September 23 kung kailan na merong budget deliberation sa House na trabaho mo naman talaga umattend doon, nagbubulakbol ka. Ikaw yan eh. Oh. Ikaw yan oh. O iba na yung damit mo dito oh. O kasi sa unang mga picture ni Sara Duterte, ito nangyari ito 21. September 21. Ito yung damit mo niyan, September 21 yan eh. Yan, di ba? Yung parang nakakulay blue na t-shirt ka tapos naka-short. So dito kitang-kita naman na basa yung katawan mo, basa yung buhok mo. So nang beach ka talaga, naligo ka sa beach. Well, maganda naman diyan, di ba? Maganda diyan. Sa Camarines Sur yan eh. Lugar ni Robin Padilla yan, di ba? Oh, ito pa oh, yun oh. Ito yung September 21. Oh. Ito yung September 21. So dito makakalusot ka dito. Dito lusot ka dito, September 21 to, lusot ka dito. Oh, pero itong September 23 kahapon, wala kang lusot dito. Kasi ito, iba na yung damit mo dito. Oh. At saka yung mismong cellphone po na kinuwanan, eh merong nakalagay na, na date na tag. Date tag tatawag dito. So ngayon, ang palusot ngayon ng mga supporter ni Sara Duterte, si Sara Duterte daw po ay nasa Hogpaan Restaurant Bagasbas. Ito yun eh. Tandaan nyo itong Inday Sara Nation 2.0, siya rin po yung una naglabas ng mga picture ni Sara Duterte. Diyan po sa Calagwas Beach. Na binura po nila. Kasi alam nilang sabit binura nila. Ba't nyo binura? So ngayon, syempre babawi yan. Babawi yung mga troll ni Sara Duterte. So ngayon, ang pulusot nila, si Sara Duterte daw po ay nasa September, may date pa talaga, no, September 23, 2024. With Vice President Sara Duterte, Hogpaan Restaurant, Bagasbas. Okay. So sakto to. Kasi tanghalian to eh. Kasi mga kababayan, kung titingnan naman natin yung mapa, ito yung Calagwas Island. Tingnan nyo ito yung Calagwas Island. So isa talaga siyang maliit na isla sa Camarines Norte. Tapos, pagtawid mo mga kababayan, doon na po papasok, yan yung nakakulay pula na yan, ayan yung yung restaurant na kinainan ni Sara Duterte nung September 23. So, ibig sabihin, nagbubulakbol ka pa rin kasi anong ginagawa mo sa Camarines Norte? Anong ginagawa mo sa Hugpaan Restaurant? Budget deliberation mo yan. So malinaw mga kababayan na si Sara Duterte po umalis po ng Calagwas ng umaga at nananghalian po sa Hugpaan Restaurant noong September 23. Walang yan, lulusot ka na nga lang fake news pa. No? Di ba? Ang lakas ng loob na makatawag ng fake news doon sa isang media outlet na ang totoo siya naman pala yung fake news. So ngayon mga ka-Streetwise, no, lumalabas na po talaga yung katotohanan na talagang spoiled brat talaga itong si Sara Duterte. At kahit po na ito merong video dito from News 5 na sabi ng kampo ni Leni Robredo ay nagamit lang daw din po talaga si Leni. Tingnan nyo panoorin nyo to Yan daw ang pakiramdam ng kampo ni dating Vice President Leni Robredo sa biglang pagbisita ni VP Sara Duterte sa Naga City noong Biyernes. Ayon naman sa ilang political expert, tila ginamit naman daw itong paraan ni VP Sara para mabawasan ang palaban niyang imahe sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan, Reniel Pawid.
Naging usap-usapan ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City nitong Biyernes. Walang lumabas na anumang litrato ng pagbisita. Pero una nang sinabi ng Office of the Vice President na inimbita lang ng isang kaibigan si VP Sara na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City. Ang kaibigan daw na ito ang nag-ayos din ng anilay casual meeting kay Robredo. Una na rin kinumpirma ng kampo ni Robredo na personal at hindi politika ang napag-usapan ng dalawa. Sa isang panayam kanina sa programang Storiko ng One News, sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na ikinagulat nila ang biglang pagbisita ni VP Sara. Lalo't hindi naman daw naging maganda ang relasyon doon ng Bise at ni Robredo. Matatanda ang tinawag pa dati ni VP Sara ang dating pangalawang pangulo na fake VP. Kaya tingin ng kampo ni dating VP Leni. Tingin ko si VP Leni is going to be too nice to actually say that. Pero ako dahil 3 araw na ako tinatanong tungkol dito, feeling ko nagamit kami. Wala namang nangyari, di ba? Para namang, sana kung meron talagang naluto na kung ano, maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. Tila O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, no? Actually, kung napanood niyo yung video po na to ni Barry Gutierrez, nilinaw niya naman po talaga na tumawag yung kasama ni Sara Duterte para pumunta po sila doon sa bahay nila ni Robredo kung kailan on the way na sila. So, ito po yung mga pagkakataon na hindi ka na po talaga makakatanggi. Ewan ko ba dito, no? So, ngayon, ang malinaw dito mga kababayan, spoiled brat talaga si Sara Duterte. Kasi ito yung mga bagay na ginawa mo, tapos kapag nabibisto ka, hindi mo inaamin. Ugaling spoiled brat po yan mga kababayan. Ganyan yun, di ba? Yung gagawa ng kalokohan, pag nabisto, ay hindi totoo yan. Wala akong alam dyan. O spoiled brat po, isa yun sa mga sinyales na totoong spoiled brat si Sara Duterte. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po dyan po sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito? Dito po sa palusot ni Sara na fake news daw po yun. Yung nasa beach daw po siya kahapon. Kahit po na may mga pictures na nakita at may mga pictures po na nag-leak. Di ba? Alam nyo na parang bistado ka na, tumatanggi ka pa. O, di ba? So kayo ba naniniwala ba kayo doon? Sa sinasabi ni Sara Duterte? Sana naman hindi. Okay? So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po sa content natin ngayon. So syempre dyan po sa mga bago po sa aking munting channel, pwede naman kayo mag-like, mag-subscribe, at kung di naman kalabisan, pwede nyo naman i-share tong video po na to. So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. So pasensya na, paus pa rin, no? Thank you po, salamat, bye-bye.